marami tayong ma-take up, no? Okay, praise God. Sino yung nakadalo nung last Friday? May tatanong ako. Sino yung nakakaalala? Ano yung dahilan? Isang dahilan na hindi makapagbahagi ang isang Kristiyano. Apati. Takot. Okay. Takot. Bakit natakot? Takot. Nakot. Lack of knowledge. Sige. Para ma-address po natin itong balakid na ito or obstacle na ito, yung sinasabing hindi makapagbahagi kasi kulang sa kalaman or yun diba? Lack of knowledge ba? Kulang sa kalaman? Kulang sa kalaman kung hindi alam kung paano ibahagi yung salita ng Panginoon or gospel. So ano pa yung isang reason kung bakit natin ibahagi ang gospel or ebanghelyo. Ano, give me just one. Utos ng Panginoon. Utos ng Panginoon kasi utos sa atin. Hindi lang inutos sa mga unang disipulo, kundi ito ay utos sa atin. Kasi tayo po ay naging disciple, di ba? Sinaniwala siya ay disipulo ng Panginoong Hesus. Utos niya, di ba? Make disciple in all nations. Diba? So when we receive Jesus Christ as our personal Savior and Lord, we became what? Disciple of Christ. Amen. So kailangan tayo po ay mag-desire na tayo ay matuto. Amen? Amen. Okay, praise God. So tayo po, ibalik ko yung ipapakita ko sa inyo ito. Dalawang pamaraan ng pagbabahagi ng gospel. So, Jai, ikuan mo muna yung evangelism. Tinagalog ko to para pakibukas ninyo. Sinong member ng TCFIM Jeddah? Pakibukas ninyo yung chat group. Doon sa chat group na yon, mayroon po akong na isend na dalawang file. Ang Tagalog lahat yun, ha? Evangelism Explosion, naka-PDF yon, at saka for spiritual laws. So, pakita ko muna ang outline ng Evangelism Explosion. So, ito po yung outline niya. Ang outline ng Evangelism Explosion, unang hakbang, unang step ay panimula. No? Panimula. Ito yung panimula kung paano mo i-approach ang tao, anong sasabihin sa kanya. Parang ito yung nagpapalipad ka ng aeroplano, di ba? Kailangan maka-take off ka. So, paano mo ipa-take off yung aeroplano? So, ito panimula. Dito papasok yung testimony mo. Tulad ng sinabi ko nung sa last Friday sermon na ipamalita, no? Yung mag-testify ka doon sa bahagian mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo na maganda na naranasan mo. Okay, pangalawa, pagkatapos ng panimula, ito na po yung ituro natin sa kanya ang tungkol sa biyaya or sa langit, no? Dito, tinuturo natin na ang langit ay kaloob ng Diyos or itong buhay na walang hanggan. No? Dito ituturo po natin, libreng regalo. No? Pero mahaba yan. Okay? Pangatlo, tao. Ituturo po natin dito, ipapakita natin doon sa binabahagian natin na ano ang tao. Ang tao ay makasalanan at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Lahat ng tao ay makasalanan. Amen? All have sinned and fall short of the glory of God. Number 4, ang number 4 ay ituro po natin ano yung katangian ng Diyos. So, ang dalawa lang yun. Ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Pangalawa, ang Diyos ay makatarungan. Yan, i-discuss po natin yan sa i-recite po natin ano yung bakit
naging pag-ibig ang Diyos? Ano, bakit naging makatarungan ang Diyos? Okay? Yan. So, yan, sasabihin po natin ang conflict, nagkaroon ng conflict. No? Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig at ayaw niya tayo parusahan. Subalit ang Diyos na ito na nagsabi, ang Biblia ito na nagsabi ang Diyos ay pag-ibig, nagsasabi na ang Diyos na ito ay makatarungan at dapat niya parusahan ang mga nagkasala. So mayroong conflict. Kaya dito, ang isusunod po natin ay tungkol sa Jesucristo. Sabi natin dito na ang problemang ito or suliraning ito is niresolba ng Lord, no, sa pamagitan ni Jesucristo. Yan, italakay po natin, i-recite po natin sa kanya sino si Jesucristo, no? Ano siya, tao lang ba siya? Siya ay totoong Diyos, no, na nagkatawang tao. Tapos yung anong ginawa niya, pangalawa. So, yung sabihin natin na siya ay ako sa cross, namatay, after 3 days siya ay nabuhay. Okay, number 6, makamtan po natin ang regalong ito na buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya. Okay, diyan medyo mahaba yung pananampalataya na yan. So, pagkatapos, ito na po yung pagkatapos ng pananampalataya, ito na yung pagkapanahon na tayo ay tatanungin po natin pagkatapos mo yung kausap natin, pagkatapos mo kabayan, no? Hindi pa na pagbago, hindi pa tumanggap sa Lord, huwag nating tawaging brother or sister. No? Ang brother or sister kapag siya po ay tumanggap na sa Panginoon. So kabayan, o di ba kaya binabahagian mo kapatid mo, nanay mo, mama mo, so i-address mo sa pangalan nila, no? Katrabaho mo. So pagkatapos mo narinig ang mga aking sinalaysay. Naging maliwanag po ba ito sa iyo? Ayun. So pag sinabi niya maliwanag, so nais mo bang tanggapin ang inaalok ng Diyos na buhay na libreng regalo or buhay na walang hanggan? Yan na po. So ito yon. Ito yung panimula. Actually, ginawa ko lang yan. Meron talagang tinuro sa amin na panimula kung paano mo i-approach ang tao, So dito, dalawang senaryo itong nilagay ko. Kung kilala mo, ito paano magsimula? Kung kilala mo na ang bahagian mo tulad ng kaibigan mo, katrabaho, pamilya, mga kamag-anak mo, so magkamustahan muna kayo. Binisita mo sa bahay nila, kamustahan. No? Senaryo number 2, kung bago mo palang nakita o nakilala na meet ang iyong babagayan, kailangan magpakilala ka muna sa kanya. No? Pagkatapos, makipagkamustahan ka. So, anong mga sasabihin mo dyan na pagkikamustahan, saan ka nagtatrabaho, depende doon saan ka papunta, kunin mo yung mga, kung, kung anong hilig niya, no? So, pagkatapos yan, ang sinabi pangalan niya, ang trabaho niya, reliyon niya. Ito, napakalaga po to na wag lang tayo diretso kaagad. Kailangan po alamin po natin, i-discern po natin kung ano reliyon niya. Halimbawa, taga rito, dito mo siya, baka mamaya, nag-convert na pala sa Muslim yun. So, at least alam mo, no, na siya pala ay converted. So, itong gagawin mo na tanong, sabi mo, tanungin mo siya kung saan siya sumasamba. Kaya, pag sinabi niya, marami kaming sinasambahan sa moske, di ibig sabihin Muslim na yan. Iglesia ni Cristo ako. Babanggitin niya naman yan talaga kung tapos, pangalawa, magkwentuhan kayo. Konting kwentuhan hanggang makapagpalagayang loob kayo. Kung doon ng samadong haba, then hanapin mo yung pagkakataon, yung pwede mo na ipasok, no? Tapos mag-isip ka ng kwento. Ito yung sinasabi na hanap ka ng springboard para maipasok mo ang gospel. Halimbawa, mga current events, no? Pwede mo ikwento, daming namatay sa Israel, biglaan na yung Air India, di ba? Daming namatay doon, maraming tao doon na akala nila
hindi nag-iisip na sila yung mamamatay, paano na lang, di ba? Pwede mo ipasok yun, kawawa naman yung mga tao na yan. Tamo, ang buhay ng tao, hindi mo talaga malaman kung kailan ka kunin ng Diyos. So pwede mo gamitin ang mga ganong klaseng approach, no? Then, pwede mo siya tanungin, alam mo, kabahayan, pwede ba magtanong? Ganon. At pwede ba magtanong, halimbawa, ikaw ay kinuha na ng Diyos, ito na po yung panuring tanong. No, ito na yon. Yan o. Sa panimula yan. So, magkaroon po tayo ng dalawang panuring tanong. Ito yung ang tanong, no? Yan. Ano mo kapatid? Ginawa kong PowerPoint ito para hindi na kayo mahirapan mag-memorize. Ang ipamemorize ko na lang sa inyo, mga Bible verses. Kasi mas maganda na kapag nagbabahagi ka, hindi mo binabasa yung kwan mo, yung mga Bible verse. Kaya yun, dito pwede ninyong, kung nagsisimula pa lang kayo, pwede ninyong basahin ito. No, alam mo, sa unang panuring tanong, maaari ba kitang tanungin ng dalawang, pwede mo basahin. No? Then, basahin mo yan, pangalawa, yan. Okay, dalawang panuring tanong yan, no? Then, sunod-sunod na yan, ayan ang pangalawang panuring tanong, na kung saan, halimbawa, bakit, sabi doon, bakit kita papasukin sa akin langit? Then, lahat ng sagot ng kausap nyo, tandaan ninyo. Kasi gagamitin ninyo yan. No? Pagkatapos nyan, di pa panimula. Pagkatapos ng panimula, yung sinasabi ko kanina, ito na po, ipapasok na po natin yung tungkol sa langit. No? Dito natin ituturo na ang langit ay libreng regalo ng Diyos. No? Dito na po papasok itong sinasabi nating pwede nyo basahin yan. No? Yung Romans 6:23. Yan, no? Basahin nyo yan. No? Kaya dyan, pag nag-memorize kayo dyan, na pag nagbigkas kayo dyan, huwag nyo basahin na yung mga Bible verse. Yung mga lang. So yan. Okay? I-check ninyo yung pinadala ko, ha? Ipakita ko as a preview lang ito. Okay, pagkatapos ng yung una, ang last, langit, biyaya, di ba? Ito. Ang langit ay libreng regalo ng Diyos. Okay? Hindi ito natin pwedeng bilhin. Dito sa pamagitan ng, ito lang dito, papasok ng Ephesians 2:8 and 9, no? It is by grace that we have been saved. Tinagalog ko na lang para madaling ang ating focus dito, target natin, makapagbahagi tayo sa kababayan muna natin. No? Sa kababayan muna natin. Okay. Pagkatapos ng langit, ito na po yung tungkol sa tao. I-discuss na po natin yung tao, no? Na ipapakita natin na ang tao ay makasalanan. May Bible verse na naka-support diyan, yung Romans 3:23. Yung una, Romans 6:23. Ito 3:23 ito, no? For all have sinned and fall short of the glory of God. For sa Tagalog, pagkat lahat ay nagkasala at hindi nakabot. Mayroong ilustrasyon. Diyan, ilustrasyon, no? Yung binanggit ko nung nakaraan yung how many times a person commit sin in one day. Di ba sabi na pinaka-estimate lang na pinakababa, 3 beses lang. So, multiply mo yun sa 1 year. Tapos yung ipagpalagay mo ng tao na ay mabuhay ng 50 anyos o 70, i-multiply mo yun. Kung 70 years ang buhay, 70,000. Yan po, yan yung laman ng ilustrasyon na yan. Okay? Basahin na lang ninyo. Pagkatapos, ito po, may karugtong yan. May itlog pa nga dyan na nagluto ka ng itlog, no? Tapos may bisita ka, hindi mo na malayan, may nakahalo na bugok na itlog at binigay mo yung niluto mong itlog, hindi maging katanggap-tanggap. So, hinayambing yung
yung niluto mong tortang itlog na may bulok sa ating kasalanan na hindi kaya nga dito pinapakita natin na sa ang ating mga mabuting gawa ay hindi maging katanggap-tanggap sa Diyos kasi may mga bulok na ginawa tayo. Ayan o. Kaya pinapakita dito na sabi sa makatwid, hindi kayang iligtas ng tao kanyang sarili sa pagitan ng mabuting gawa. Okay. Pagkatapos ng tao, i-discuss na po natin ang Diyos. Tungkol sa Diyos. Tulad ng sinabi ko, ang Diyos ay pag-ibig. At pangalawa, ang Diyos ay makatarungan. Kaya, andyan. Okay. Pagkatapos ng Diyos, ipasok na po natin si Hesus Kristo. Kasi may problema eh. Mahal niya tayo, ayun ang parusahan. Dahil siya ay Diyos pag-ibig. Siya, balik ito ay ang Diyos natin ay Diyos makatarungan. Kaya dapat niyang parusahan ang ating mga kasalanan. Kaya nilutas ng Diyos ang problema ito sa pamagitan ni Hesus Kristo. Yan na yung kuha ninyo. Ayan, ang problema ito. Basahin lang nyo yan. Kailangan alam ninyo yung thoughts ng balangkas ng outline. Okay? Pagkatapos ni Hesus Kristo, ayan, may mga illustration din yan. Ituturo ko yan on the future sa inyo. Pagkatapos ng tungkol kay, medyo mahaba itong kay Hesus Kristo eh. Pagkatapos ng pananampalataya na. Sabi doon, ito ay mapasa atin sa pamagitan ng pananampalataya. Yan, medyo mahaba-haba din yung pananampalataya na yan. Okay, basahin niyo yun. Okay, at pagkatapos ng pananampalataya, ito na po yung pagtanong natin sa Kanya. Naging maliwanag ba ang aking mga ano tawag dyan? In-explain, mga naipaliwanag sa iyo. Yan. Suntayin mo yun, makipag-usap ka sa Kanya pag sinabi niya, opo. Tapos pag sinabi niya, medyo may kaguluhan ako. So balikan mo yun. Saan po? Banda doon. Balikan mo, no? Tapos, ipapaliwanag mo ito, then you have to proceed to the panalangin ng pagtanggap. Okay, may iba't ibang panalangin din, pero ito yung nilagay ko dito, no? So, itong panalangin na ito, dapat may ma-memorize mo. No? Bible verse at saka yung prayer. Yan lang ang memorize nyo. So, kapag ano nyo yan sa apps ninyo, kapag may kayo po ay may gustong siran, o i-open nyo yung apps nyo. No? I-open po ninyo yan. Pwede ninyo yan ang magiging guide ninyo sa pagbabahagi. Using the Evangelism Explosion format. Mayroon pang isa, pero wala na tayong oras. 0 na eh. More than 10 minutes na yata ako. Sa susunod, ipapakita ko yung tungkol sa 4 spiritual laws. Medyo mahaba din to. Ito pinaili lang, pinaikli. Maraming mga illustration nito. Binawasan ko para hindi masyadong marami kayong i-memorize. Okay? So, i-send ko sa inyo ang Bible verses. Basahin po ninyo ito. Basahin po ninyo. Then, sa susunod po, magkaroon po tayo ng practice. Okay ba sa inyo mga kapatid? Amen. I-send ko muna sa inyo yung mga Bible verse na dapat i-memorize. Yung siguro yung gagamitin natin lahat yung binigay din sa amin sa Joel 2. Yun na lang. Kasi halos nandoon na sa loob yun eh. Ang mga pinabanggit dito. So ganun lang po mga kapatid. Maraming salamat po. At sa Panginoon na binigyan niya po tayo ng oras na makapagkinig ng katuruan tungkol kung paano magbahagi ng salita ng Panginoon. Ganun na lang po.